Sa kabilang banda, ibang usapin din naman itong si Queenie Estrella. Hindi nga niya ito pwedeng paratangan ngayon na gold digger. Ito pa nga ang maituturong gold mine ng kanilang kumpanya. Pero masama pa rin ang loob niya sa dalaga. Paano nakuha niya nito ng buong-buo ang loob ng kanyang papa? Nagsiselo siya dahil kay dali nitong napunan ang naiwan niyang kawalan sa buhay ng kanyang ama. At hindi lang iyon. Nagsiselos din siya sa pagtinging inuukol ni Queenie kay Don Jose. Maaari napakalaki nga ang agwat ng edad ng dalawa. Pero sa nakita niya kahapon, ay pwede na rin siyang maniwalang posibleng ang ma-inlove ang dalaga sa kanyang papa. Halatang halata ang pag-idolize nito sa matandang lalaki. At naramdaman niyang seryoso ito nang ipamukha sa kanya. Your father is much better man than you are, Mr. Joed Del Oro. Sa pananalita pa nito ay parang sinabing hindi siya gentleman at hindi man lang siya maituturing na human being. Mataray talaga. Matindi. At ganoon kababa ang tingin sa kanya. Napakaswerte naman ng kanyang papa para makuha ang admiration ng isang tulad ni Queenie Estrella. Napakagandang babae. Mas maganda pa kaysa sa kanyang mama noong kabataan nito. May pambihirang talent at may kakaibang tapang at strength of character. Totoo, malakas ang tama sa kanya ng Queenie Estrella. Paano ngayon kung may tunay na itong relasyon sa kanyang papa? Nag-umaga na lang, ay hindi pa rin malaman ni Joed kung anong isasagot sa sariling mga katanungan. Kaya bago pa man bumangon ang kanyang papa, ay umalis na siya sa bahay nila para maghanap ng pinakamalapit na bukas na gym. Dito siya ngayon nagbubuhos ng lahat ng kanyang frustrations. Pero, may hangganan din ang kaya niyang gawin sa bakan o sa treadmill pagkatapos niyon. Hindi niya pwedeng itulak pa ang kanyang katawan ng lagpas sa hangganan ng kaya nitong ibigay. Kaya bago pa mag alas 12 ng tanghali, ay pabalik na si Joed sa mansyon. Wala siyang magagawa. Kailangan na niyang harapin ang realidad. Magkahiwalay na kotse ang ginamit ni na Queenie at Don Jose papunta sa New Manila. Sakay ang matanda sa Benz nitong minamaneho ng katiwalang driver cum bodyguard. Dala naman ni Queenie ang sarili niyang kotse. Sa daan, ay binabalikan ng dalaga sa isip ang mga napag-usapan nila ng Don tungkol sa anak nitong si Joed. Magmula nung maliit pa siya, mas katulad ko talaga ang ugali ng batang iyan, sabi ng kanyang ama. Hindi siya madaldal at outgoing na tulad ni Aurora. Tahimik lang siya. Laging seryoso. Bihirang magsalita. Pero laging naman may sense. Kaso nga lang, noong mamatay ang kanyang mama, naging bitter siya. Iyon ang bibihira nga lang niyang pagbibitaw ng salita. Naging matalas pa ang pananalita. Sabi mo, fresh from college lang siya noon, sagot ni Queenie. Ang bata naman niyang naging masungit. And look at him now, sabi ni Don Jose. A dark, brooding man at 25. Parang pasan-pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Mabuti't hindi ka naging ganoon, pansin ng dalaga. Pero parehos lang naman kayong nawala ng minamahal. Kung pinagbigyan ko lang ang sarili ko, I would have been worse than that. Amin ni Don Jose. But I had to take control of myself. Ako ang mas nakakatanda. Ako ang kailangang umunawa at mag-adjust. And besides, sino pa ba ang mga ngalaga sa kanyang inheritance na inabando na, kundi ako? Ipinagyayaman ko lang naman ang Del Oro Jewelers para sa kanya at sa kanyang future. Kahit umalis siya, itinuloy ko pa rin ang pagpapagawa sa opisina niya sa head office. You've seen it. May pangalan siya sa pinto. Kompleto sa gamit. Just waiting for him.
At kumpleto rin naman siyang pinapadalhan ng lahat ng reports tungkol sa kumpanya. He's informed of every single details. So he can indeed come anytime to take over from me. Kaya pala nalaman niya ang tungkol sa akin, sabi ni Queenie. And he didn't like the report. Palagay ko, hindi ang report ang nakaalarma sa kanya, kundi ang mga chismis, sagot ni Don Jose. Dapat ay tinanong ka muna niya bago siya nagpapaniwala sa kung sino-sino lang. Katwiran ng dalaga. I think that's exactly why he's here. Tango ng matanda. Iyon nga lang, hindi niya ako matanong ng diretsahan. Nakakalungkot naman na may gap kayong mag-ama. Iling ni Queenie. Para pa naman kayong pinagbiyak na bunga. Hindi, sagot ni Don Jose. Namana ni Joed ang kanyang pagiging magandang lalaki kay Aurora. Nakuha niya ang classic features ng kanyang mama. Maybe so, sagot ni Queenie. Pero magkamukha pa rin kayo dahil kuhang-kuha naman niya ang facial expression mo at pati na rin ang tindig mo. Kahit nga imposing presence mo at air of authority, nasa kanya rin. Why? Thank you. Nakangiting sabi ng matanda. I consider that a great compliment. Lalo pat lagi nang habulin ng mga babae si Joel. Women fall all over him. Kahit pa noong nasa college siya. Wala pa nga lang siyang naging seryosong nobya. Ewan ko lang nitong nasa stage siya. A lot of women go for the strong and silent type, sabi ng dalaga. Attractive din sa marami. Iyang katulad niyang suplado at may air of misery. Ikaw ba, Iha? May boyfriend ka na? Biglang tanong ni Don Jose. Hindi ko pa yatang nababalitaan ang tungkol sa parting iyan ng buhay mo. Nagulat si Queenie. Agad na pinamulahan ng mukha. I don't have time for that, sagot niya. Noong college ako, hectic ang schedule ko sa pag-aaral at sa aking part-time jobs. After college naman, alam mong tumuloy agad ako sa Japan, Italy at France. Panay-aral at competitions din ang inatupag ko. And then these past years, nakatutok lang ako sa trabaho ko. Now that you're a success, dapat mo namang sigurong atupagin ang iyong personal life. Payo ng matanda. Your love life, to be exact. Tumawa lang si Queenie. Hindi nga niya pinag-iisipan ang bagay na iyon mulat sa Paul. Wala pa rin naman kasi siyang kilalang lalaki na nakakuha ng kanyang pansin. Liban lang kay Joed Del Oro. Bakit nga ba ganoon na lang ang atraksyong nadama niya sa binata? Sa unang pagkikita pa lang niya rito sa personal. Kung tutuusin, dapat sana'y hindi siya nabigla. Dahil kabisado na niya ang mukha nito sa litrato at sa mga video. Pamilyar na sa kanya ang mga kilos nito't pagsasalita. Pero iba pala sa harapan. Ang nakakainis pa, nanatili ang atraksyon niya sa binata kahit inis na inis siya rito. Kahit gustong gusto niya itong sampalin. Hindi nga raw nakakapagtakang marami raw mga babaeng nagkakadara pa kay Joel. Pero iba siya. Kahit ganito ang kanyang nadarama, hindi siya tutulad sa kanila. Sa kotse palang inihanda na ni Queenie ang kanyang sarili sa muling nilang paghaharap ng binata. Magkasabay sila ni Don Jose pagpasok sa opisina ng Del Oro Jewelers. Nakaakbay pa kay Queenie ang matanda. Dati naman nila itong ginagawa. Walang mali siya. Tulad lang kung paano inakbayan ng isang ama ang paboritong anak na babae. Pero matalim ang tingin ipinuko sa kanila ni Joel. Kausap nito ang chief accountant nila. Hello, son. Parang walang anumang bati rito ni Don Jose. Have you settled in your office? Kung may gusto kang papalitan doon, just do it. At kung may kailangan ka pa, just say so.
I'm fine. Maikling sagot ng binata. Does this mean you'll be staying for good? Tanong pa ng matanda. Nagkibit balikat si Joel. Depende, sagot nito. Hindi na nag-usisa pa si Don Jose. Everything here is at your disposal, sabi nito. If you can spare me a moment, pwede ba kitang makausap sa kwarto ko? Pupuntahan na lang kita, sagot ng binata. Walang nagawa ang ama kundi tumango na lamang. Magkatabi lang ang opisina ni Don Jose at Queenie. Nasa kaliwa ng opisina ng matanda ang opisinang nakalaan kay Joel. Nasa kanan naman ang sa dalaga. Nakaakbay pa rin ang Don kay Queenie habang papunta sa pribadong mga opisina nila. Inihatid siya sa may pinto ng kanyang silid bago ito nagtuloy sa sarili namang kwarto. Parang hapong-hapo si Queenie nang maupo sa kanyang upuan. Kahit hindi sila nag-usap ni Joel, ay para na rin siyang inakusahan ng harapan. Iyon ang mensaheng ipinarating ng mga mata nito. At kahit sinalubong lang niya ulit ang diretsyong tingin ang titig nito, kagaya kagabi, pakiramdam niya ay para siyang nakihamok sa giyera. Nakakapagod pala ng ganoon. Itinukod ng dalagang 2 siko sa executive desk. Isinubsob ang kanyang mukha sa 2 palad. Huminga ng malalim. 2 mabilis sa pagkakasunod na katok ang narinig niya mula sa pinto. Hustong katataas lang niya ng kanyang mukha. Nang kampanting-kampanting pumasok si Joel. Good morning, sabi nito habang papaupo sa gilid ng kanyang mesa. That's a rather delayed greeting. Nakataas ang kilay na sagot niya. But good morning to you too. Galing pala kayo sa meeting kay attorney, sabi ng binata. Nalaman ko sa sekretary ni Papa. Of course, he wouldn't entrust you to anybody else. Talagang inaalagaan ka niya ng mabuti. Diba? Tinulungan lang nila akong i-invest ang aking hard-earned money, sagot ni Queenie. Oo nga pala, tango ni Joel. 85 million last night. Pwera pa ang down payment na 10 million. Mas malaki naman ang dihamak ang share mo kaysa roon. Paalaala ni Queenie. Ano nga ba ang kinagagalit mo? Nagtaas ng 2 palad ang binata. Hey, I'm not mad, sagot nito. In fact, tanggap ko ang totoo na ipinamukha mo sa akin kagabi. Na ipinamukha mo ulit sa akin ngayon. Dapat nga pala akong magpasalamat sa iyo dahil nag-akyat ka ng malaking income sa kumpanya. At dahil kumikita ako sa pinagpaguran mo sa talagang I didn't even lift a finger. So what do you want me to do? Mapang-uyan pa rin ang tono nito at maging ang pagkakangiti. Kating-kati na ang palad ni Queenie. Namanampal kahit hindi pa niya nagawa iyon kaninuman sa buong buhay niya. Get out of my office. Sa halip na utos niya rito, sa kontroladong tinig. Yes, Your Highness, sagot ni Joel. Anything you say, Your Highness. At paatras pa itong lumabas ng kanyang silid. Nakayukon. Kung hindi lang nakakahiya sa mga empleyadong nakakarinig sa labas, ay gusto niyang ibato sa isinara nitong pinto ang mabigat na paperweight na nakapatong sa kanyang mesa. Mangyak-ngiyak sa matinding pagkakainis si Queenie. Bakit ganoon? Tinanggap nga ni Joed ang katotohanan, pero mula naman sa bibig nito, ay parang kay sama-sama pa rin niya. Gusto na niyang umuwi. Umalis sa teritoryo nito, pero naisip niya, nananadya talaga ang binata. Pinipikon siya. Gusto nga niya siyang paalisin. Gusto nga sigurong mag-resign na lang siya. Lumakas ang determinasyon ni Queenie. Kahit nangangatal pa rin ang kanyang buong pagkatao, nagpigil siya.
Hindi siya papatalo. Nang ganoon na lang. Kakayanin niya ito. Wala na siyang nagawang matino maghapon. May mga sinimulan siyang sketches. Pero habang ginagawa niya ay alam niyang pampalipas oras lang. Ibabasura rin niya pagkatapos. Paano nga ba siya makakalikha ng bagong jewelry design? Kung ganito ang kanyang mood. Sirang-sira. Ayaw naman niyang magsumbong kay Don Jose. Siguradong tutuhanan na nito ang alok na ilipat siya ng opisina. Kayang-kaya nitong ikuha siya ng sariling espasyo saan mang kondominiong building sa Ortigas. Lalo lang lalabas na pinoprotektahan siya nito ng husto. Lalong magagatungan ang mga maling hinala ni Joy. Isa pa, lalabas din na siya ang umaatras sa laban at hindi niya matatanggap iyon. Sasanayin na lang niya ang kanyang sarili sa ganitong stress. Kailangan matutunan niya magtrabaho sa ganitong atmosphere. Patutunayan niyang pwede pa rin siyang maging productive. Hindi dapat bumaba ang kalidad ng kanyang trabaho. Iyon ang ipamumukha niya sa binata. Tumunog ang intercom na nasa kanyang mesa. Ma'am, si Sir William nasa line 1. Sabi ng kanilang sekretarya. Thank you. I'll get it. Sagot niya. Queenie, may biglang humingi ng TV interview sa iyo. Sabi ni William nang makausap siya. Maikli lang naman daw. Isisingit lang sa 6 o'clock news. Ha? Gulat na sagot niya. Ni hindi pa nga siya nakaka-recover mula sa naganap sa kanila ni Joel. Hinihintay nilang mag-confirm ako by cellphone. Pagpapatuloy ng publicist. Nasa daan na ang news team. Pag pumayag ka, papunta na sila riyan. Nasa vicinity na raw sila ng New Manila. Pero, naghahagilap siya ng idadahilan. Sige na, untag ni William. Natanggihan na natin ang istasyong ito kagabi. Baka magtampo ng tuluyan. We can't afford that. Di, sige. Napipilitang sagot niya. Thanks. Masayang sabi ni William. Itatawag ko sa staff na estimahin sila. Maghanda ka. Makinis naman ang daloy ng interview. Ginawa iyon sa reception area ng head office. Backdrop ang malaking wall design ng Del Oro Jewelers. Kabisado ni Queen ang isasagot sa lahat ng mga katanungan. Involved kasi siya sa lahat ng aspeto ng ginawa nilang paghahanda para sa nagdaang Diamond Gala Night. Pero hindi niya inaasahan ang panghuling katanungan ng reporter. Mr. Joel Del Oro arrived yesterday. Sabi nito, how is your relationship with him? Wala bang tensyon? Kamuntik na magpanik si Queenie. Hindi lang siya nagpahalata. Very professional ang relasyon namin since he's one of my employers. Kunway kalmadong sagot niya. In fact, he thanked me for my contributions to the company just this afternoon. May closed-circuit security camera at long-range microphone na nakatutok sa bahaging iyon ng reception area. Kung kaya napapanood ni Joed sa monitor na nasa Central Security Office ang nagaganap na interview. Napangiwi nga ang mukha ng binata sa huling katanungan ng reporter. Kinabahan din siya sa maaaring isagot ni Queenie. Pero nagulat siya nang wala man ang rumehestro sa anumang negatibong reaksyon sa mukha ng dalaga. At kalmado pa itong nakasagot. Kung pakikinggan ang sinabi nito, ay para bang kahusay-husay ang naging pag-uusap nila kanina. Muling humanga si Joed kay Queenie. Buo ang loob nito. Matapang. Akala nga niya kanina, magtatakbo ito sa kanyang papa at nag-iiyak. Magsusumbong ito. Pero tulad kagabi, ay pinandigan nito ang pagharap sa kanya ng palaban. Hindi naman niya binabalak na atakihin ng ganoon ang dalaga.
bago ito dumating ng opisina, ay balak talaga niyang mag-apologize dito dahil sa inasal niya kagabi. Ihihilingin sana niyang magsimula sila ng panibago, iyong walang pikunan. Pero siya rin ang unang napikunang makita niyang dumating si Queenie na inaakbayan ng kanyang papa. At hindi niya napigilan ang sarili na sa dalaga ibunton ang kanyang hindi mapaliwanag na pagre-rebelde ng loob. Ngayon sising-sisi na naman siya at lalo pang naguguluhan. Nagpasya si Joel. Kakausapin na niya ang kanyang papa. Akala ko, hindi ka natutupad sa usapan. Sabi ng kanyang papa, marami na akong tinapos muna. Pagdadahilan ni Joel. I want to talk to you about Queenie. Diretsahan ang pahayag ng kanyang ama. You're being unfair to her. Nagtaas agad ang kilay ni Joel. Bakit? Kulang bang respeto ko sa aking magiging stepmother? Tanong niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Don Jose. That's exactly what I mean. Sabi nitong galit na. Nagpapaniwala ka sa mga chismis. I'm not having an affair with Queenie. I love her like a daughter. Disenteng babae siya. She doesn't deserve all these nasty humors. Natigilan si Joel. Kahit gaano pa ang galit niya sa ama, alam niyang hindi ito magsisinungaling sa kanya. At least not outright. Pero may gusto pa siyang liwanagin. She idolizes you. Parang pang-aakusa pa niya sa kanyang ama. Her father died when she was in high school. Paliwanag ni Don Jose na unti-unti nang humupa ang galit. Naghahanap ng father figure ang pobre. I'm the nearest thing she has to a father. At naghahanap ka naman ng substitute na anak. Mapait na tinig na dugtong ng binata. Siguro nga, amin ni Don Jose. Dahil iniwan ako ng anak ko. But it doesn't mean I put her in your place. Kaisa-isa ka pa ring anak namin ng mama mo. Hindi na gusto ni Joed ang pinatutunguhan ng usapan. Wala siyang balak pag-usapan ang kanyang mama. Tumayo siya para umalis. Sit down, Joed. Malumanay pero may diing utos ng kanyang ama. Panahon na para malaman mo ang buong istorya. Naglalaban ang loob ng binata. Gustong-gusto na niyang tumalilis. Pero may kakaibang tembre sa boses ng kanyang ama na nagbabadya ng isang revelation. At hindi niya kayang talikuran iyon. Pakinggan mo lang ako, please. Mas malumanay pang hiling ng matanda. You can decide later kung tatanggapin mo o hindi na ang ilalahad ko sa iyo. I can only give you my word that this will be the whole thing. Wala nang mga omissions. Walang dagdag. Walang kulang. Napalunok si Joel. Pero dahan-dahan siyang naupong muli. Magsisimula ako sa talagang simula para mas maiintindihan mo ang lahat. Sabi ng kanyang ama. Alam mong 10 years ang itinanda ko sa iyong mama. Batang-bata pa si Aurora noong ikinasal kami. She was only 19. Kakagraduate lang niya sa Assumption College noon. Kilala mo ang mama mo. She was my exact opposite. Outgoing siya. Gregarious. Fun-loving. I couldn't believe that she would fall in love with me. Well, she thought she did. Kaya pinakasalan niya ako. Kaya nandito ka ngayon. Nahirapan siya sa pagbubuntis sa iyo. At noong ipinanganak ka na, nadiscover niyang hindi rin niya kaya ang responsibilidad sa pagiging isang ina. Ang pag-aalaga ng bata. Of course, she loved you. Pero hindi talaga siya sanay sa anumang hirap. Gustong-gusto lang niyang nilalaro ka. Pagkatapos,
Sa yaya niya na ipinapasa ang totoong pag-aalaga sa iyo. Nagsimulang dumilim ang mukha ni Joanne. Napansin din iyon ni Don Jose. Hindi ko sinisiraan ang iyong ina. Maagap na paliwanag nito. Ikinukwento ko lang sa iyo ang objectively ng mga pangyayari. Siya mismo ang nagpahayag ng mga bagay na ito. Kaya lumaki kang mayaya. May stay-in nurse pa sa bahay. Kaya rin kung matatandaan mo. Ako ang laging sumusubaybay kung paano ka pinangangalagaan ng nagiging yaya mo. Aminado si Joed na totoo iyon. Pero hindi naman ikinasama ng loob niya ang mga bagay na iyon sa kanyang mama. Naging sapat sa kanya ang mga pagkakataong kalaro niya ang kanyang mama. Hindi na niya ito pinaghahanapan ng iba pa. Liban sa karagdagan sanang panahon sa piling niya. As you grow up, naging restless na si Aurora. Pagpapatuloy ni Don Jose. Kahit isa siya sa mga most prominent women sa Manila social circles, hindi na naging sapat para sa kanya iyon. Hiniling niya sa akin na mag-travel siya on her own. Pakiramdam daw niya, maagang nabali ang kanyang mga pakpak nang makasal siya sa akin. Maraming pa raw siyang gustong ma-explore sa mundo at sa buhay niya. Napabuntong hininga ang matanda. I loved her so much. Pahayag nito. I never could say no to her. Lalo na kung kaligayahan niya ang nakataya. So I let her go. Hinayaan ko siya sa kanyang mga trips kung saan-saan. Naalala rin iyon ni Joanne. Kung paanong lagi na lang nasa abroad ang kanyang mama. Sa San Francisco, many years back she met a man. Sabi ni Don Jose. Pumiyok ang boses ng matanda. Bahagyang nangatan. Na-alerto si Joanne. Tumikim ang matanda bago nagpatuloy. Joanne, your mother fell out of love with me and fell in love with other man. Dire-diretsong pahayag nito. Napatda ang binata. Shock siguro sa tamang itawag sa reaksyon niya. Hindi siya nakakibo. Naging parang tulala ang pagkatitig sa ama. Kung sa bagay, it was understandable. Pilit na pagpapaliwanag ng kanyang ama. Malayo ang agwat ng edad namin. Magkaiba pa kami ng pag-uugali. At naging abala ako sa trabaho. Samantalang itong nakilala niya, Filipino rin, at kaedad niya. Katulad pa niya ang mga hiling. There wasn't anything anyone could do about it. Talagang ganoon. Hindi pa rin makapaniwala si Joed sa mga narinig. She could have asked for a legal separation or annulment. Sabi pa ng matanda. But she didn't. And mainly because of you. Ayaw niya masira ang pagtingin mo sa kanya. Ayaw din niya magkaroon ng batik ang pangalan mo. Mabansagan kang galing sa isang broken family. So she kept her love affairs discreet. Kahit ipinagtapat na niya ang lahat sa akin. Naging platonic na lamang ang relasyon namin. Umuuwi siya rito para makasama ka every now and then at para maipakita sa madla that all was well with us. Naging sunod-sunuran ako sa kanyang kagustuhan. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Hindi ko siya mapipilit to stay in love with me. And because I still love her with all my heart, ay kung maputol ang regular na pagdalaw niya sa atin. Hindi sila nagkaanak. Ayaw na talaga ni Aurora na mabuntis at magkakaanak. You were enough for her. And then she got sick. Saglit na natigilan si Don Jose. Muling humugot ng malalim na buntong hininga. Sa States, nalaman na may cancer siya. Pagpapatuloy nito sa pagkaraka. At first,
She was optimistic na kaya pa itong gamutin. She tried everything. At ginastusan ko siya. Lahat ng pwedeng gawin, ginawa namin. Except she didn't want me to be there with her. Hindi ako ang gusto niyang makasama sa mga panahon iyon. She needed him by her side. Siyempre pinagbigyan ko siya. Nakita ni Joed ang tumutulo na luha ng kanyang ama. Siya rin ang humiling na wag kong ipapaalam sa iyo ang lahat. Pagpapatuloy nito, ang kanyang affair at ang kanyang pagkakasakit. Hanggang sa huli, yun ang pinakamahigpit niyang bilin. Bumagsak na rin ang mga luha sa binata. I'm so sorry, son, sabi ni Don Jose. Maybe I should have gone against her wishes. Dapat siguro ay mas binigyan kong halaga ang pangangailangan mong malaman ang katotohanan. Pero noong mga panahong iyon, magulong-magulo ang isip at emotions ko. I knew we were losing her for good. At ang magagawa ko lang, para sa kanya ay mabigyan ang kanyang kagustuhan. Like I always did. Hindi ko na kayanang suwayin ang kahilingan ng isang may taning na ang buhay. Kumawala na ang paghagulgol ng matanda. Para itong batang nananangis. Tahimik lang si Joel. Pero wala pa rin patid ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Magkalayo silang mag-ama. Pero kapwa silang umiiyak. Joel, you know I love you. Pasigok pa rin pahayag ni Don Jose. Sa iyo ko na lang ibinuhos ang lahat noong nagkaroon na ng iba ang mama mo. Pero kakaiba pa rin ang pag-ibig ko sa kanya. I don't even know how to describe it. I love her even beyond death. Kaya kahit naghihirap ang loob nating dalawa nitong nakaraang 5 taon, hindi ko magawang suwayin ang pangako ko sa kanya. And telling you the truth, like this, is so painful for me. I can only hope she'll forgive me. Tinitigan ni Don Jose ang anak. I also hope you can find it in your heart to understand me and forgive me. Dagdag pa nito. Naglabas ng panyo si Joel. Nagpunas ng mukha. Pagkatapos kinuha niya ang shades mula sa bulsa ng suot na short sleeve plaid polo. Isinuot iyon para matakpan ang namumugtong mga mata. I need to be alone. Sabi niya sa mababang tinig na parang walang emosyon at iniwan na niya ang kanyang ama. Magpapaalam na si Queenie kay Don Jose para umuwi nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ng matanda at lumabas si Joel. Kamuntik na silang magkabangga. Hindi man lang nagpasintabi ang binata. Basta lumihis na lang ang daan at tuloy-tuloy sa paglayo. Napaismid si Queenie. Bastos talaga. Usal niya sa sarili. Muli siyang bumalin sa pinto ng silid ni Don Jose. Kumatok ng 3 beses bago binuksan iyon. Pa, masuyo niyang tawag. Natigilan siya nang makita na niyang nakasubsob ang mukha ng matanda sa mga palad. Katulad na ginawa niya kanina lang sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto ng silid at mabilis na nilapitan si Don Jose. What's wrong? Puno ng pag-aalalang tanong niya habang hinahagod ito sa likod. Anong nangyari? Nag-away kayo? Nagbaba ng mga palad ang matanda. Nakita ni Queenie na basa na ng mga luha ang mga pisngi nito. Namumula ang mga mata. Sinabi ko na sa kanya ang lahat-lahat. Sagot ni Don Jose. Iwan ko lang kung maniniwala siya o matatanggap niya. Umalis lang siya. Sabi niya, he needs to be alone. Hindi nakakibo si Queenie. Hindi kasi niya alam kung ano talaga ang napag-usapan ng mag-ama. Mukhang napakaselang bagay ang mga iyon. Maupo ka, Ina, sabi ni Don Jose.
isisiwalat ko na rin sa iyo. Hindi ka na iba sa akin. I want you to understand what's happening. Ikaw lang ang paghihingahan ko nito bukod kay Joel. Sige, makikinig ako. Sagot niya. Sa halip na maupo sa silyang kaharap ng executive desk, hinila niya ang isang visitor's chair patungo sa tabi ng matanda. Tinabihan niya ito. Muling nagsalaysay si Don Jose. Mas maikling version, pero kumpleto pa rin. Hindi man kadugo ng mga Del Oro si Queenie, ay nayanig pa rin siya sa kwento. Awang-awa siya sa mag-ama. Paano mo nakayanan iyon? Bulalas niya sa matandang mahal na rin niya na parang sariling ama. Hindi ko rin alam. Sagot ni Don Jose nang niligid na naman ang mga luha. Basta ang alam ko lang noon at ngayon, I have always loved her and will always love her. Kakayanin ko yata ang lahat para sa kanya. Ganyan kahalaga si Aurora sa akin. Nagpunas ng mukha ang matanda. Forgive me for saying this, sabi ni Queenie. Pero hindi ko yata alam kung tatawagin ko iyang kadakilaan o foolishness. But who am I to judge? Baka pag ako rin ang umibig, masahol pa dyan ang gagawin ko. After all, love knows no limits. Ang inaalala ko lang ngayon ay si Joel, sabi ni Don Jose. Ako, ilang taon ko na napasan-pasan ang katotohanan ito. Masakit pa rin, pero marunong na akong magdala. Siya ngayon pa lang niya ito nalaman. He may still be in shock. Mahal na mahal niya rin ang kanyang mama. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang lahat. Baka kung mapapaano siya. Napaka-emosyonal pa naman ng lalaking iyon. Huwag ka nang mag-alalang masyado at baka tumaas ang blood pressure mo. Paalaala ni Queenie. Emotional ka na rin. Baka makasama ito sa iyo. Try to relax. Susundan ko muna si Joel. Hindi mapakaling sagot ng matanda. Gusto ko malaman kung sa bahay siya nagtuloy. Ako na. Mabilis na agap ng dalaga. Dito ka na lang muna. Mag-unwind ka. Kalmahin mo ang loob mo. I let you know kung umuwi siya sa kabila. Thank you, Iha, sabi ni Don Jose. Kasabay na malungkot ng ngiti. Hinagka ni Queenie ang matanda sa noo bago niya iniwan ito. Pagkatapos, hangos siyang lumabas ng opisina. Guard, dumaan ba rito si Mr. Joel? Tanong niya sa tumatanod sa labas ng annex building. Yes, ma'am, sagot nito. Lumipat sa kabila. Salamat, nakangiting sabi niya. Pabalik na sana siya sa loob ng opisina para papanatagin ang loob ni Don Jose. Nang makita niyang papalabas naman ng mansyon si Joel. May dalang traveling bag. Mabibilis ang mahakbang ito patungo sa isa sa mga nakaparadang kotse sa garahe. Kinabahan si Queenie. Hindi malaman ng dalaga ang gagawin. Kung babalik siya kay Don Jose, lalo lang mag-alala ang matanda. At baka hindi na nila malaman kung saan patungo si Joel. Mabilis siyang nagpasya. Bahala na. Mabuti na lang ang nakasukbit sa kanyang balikat ang kanyang bag. Pauwi na nga kasi siya talaga kanina. Dire-diretso rin siya sa nakaparada niyang kotse. At hustong paglabas ni Joed sa gate ng mansyon, ay papalabas naman si Queenie sa highway na gate ng parking lot ng annex building. Mabilis ang arangkada ng kotseng minamaneho ng binata. Lalong nag-alala si Queenie. Alam palibhasa niyang magulo ang isip nito. Pinilit niyang hindi mawala sa kanyang paningin ang sinusundang sasakyan, kahit tumatawag siya sa cellphone. Hindi niya karaniwang ginagawa ang tumawag sa cellphone, o kahit na tumatanggap ng tawag doon habang nagmamaneho. Alam niyang delikado iyon. Pero emergency ang turing niya sa kasalukuyang sitwasyon. Alam niyang naghihintay at nag-aalala si Don Jose. Pa, sabi niya sa pagsagot nito.
Si Queenie. Nasa kotse ako. Sinusundan ko si Joel. Lumabas ng bahay. May dalang malaking bag. Dala rin ang asul na crown. Don't worry. I'm keeping him inside. Itatawag ko na lang sa iyo kung saan kami makarating. Sinusundan mo siya? Gulat na sabi ng matanda. Iha, bakit naman ikaw pa? Sana pinasundan mo na lang siya kay Hernan. Ang driver bodyguard nito ang tinutukoy ni Don Jose. There wasn't enough time. Paliwanag ng dalaga. Mabilisan na. Mabuting at nakita ko pang paalis siya. Pinangahasan ko ng sundan. Kaysa naman maghanap tayo kung saan-saan. Lalo lang tayong mag-alala. Mag-ingat kayo. Bili ni Don Jose. Of course, lagi naman. Kung may paliwalang sagot ni Queenie, tatawagan na lang kita ulit. Mahirap itong naka-cellphone ako sa daan. Oo nga pala. Sang-ayon ni Don Jose. Sige, mag-aantabay na lang ako. Nakahinga ng maluwag ang dalaga pagkapatay niya ng cellphone. Mas makatutok pa siya sa sinusundan crown. Mabuti na lang. At nahadlangan ng traffic ang mabilis sa pagpapatakbo ni Joel. Hindi ito nawala sa kanyang paningin. Lumabas ng Maynila si Joel, patungong Tagaytay. Naalala ni Queenie na may rest house ang pamilya nito sa Tagaytay. Mas napanatag ang kanyang loob. Hindi pala sa airport ang diretsyo ng binata. Sinundan pa rin niya ito. Madilim na nang makarating sila ng Tagaytay. Nagsimula pa namang umulan. Kinabahan man si Queenie, ay huli na para umatras pa siya. Narito na rin siya at mas mabuti masiguro niya na sa rest house nga ang tuloy ni Joel. Minsan na rin siyang nakarating ng rest house. Outing iyon ng kumpanya. At sa rest house nag-overnight ang buong staff. Pero nagtaka rin siya nang lumiko ang kotse ni Joel sa ibang daan. Naisip niya, mabuti na lang pala't nagpursige siyang sumunod. Baka may iba pang balak tuluyan ang binata. Sumunod pa rin si Queenie. Palakas ng palakas ang ulan at wala ng mga poste ng ilaw sa daan na pinapasok ni Joel. Naalarma na ang dalaga nang hindi na rin niya maaninag kahit tail lights nito. Ang masama pa, biglang tumambad sa harapan niya isang dead end. Napausan na mahinang pagbumura si Queenie. Atras agad siya. Kailangang mahabol niya kung saan mang side road lumiko ang binata. Hindi pa naman niya kabisado ang lugar na ito. Pero hindi na siya nakaatras ng husto. May humarang na kotse sa likuran niya. Nanlaki ang mga mata ni Queenie. Hinagilap agad niya ang kamay niya ang cellphone. Siniguro ng kanyang sulyap na naka-power lock ang lahat ng pinto ng kotse. Kumikidlat pa. Pero sa saglit na liwanag, nakita niya sa rearview mirror kung anong kotse ang nasa likuran niya at kung sino ang may hawak ng manibela. Si Joel. At galit na galit. Nanlupaypay si Queenie sa pagkakasandal sa upuan. Nanghina. Naibsan ng matindi niyang takot. Akala niya na corner na siya ng kung sino mang mga masasamang loob. Mabuti at si Joel lang pala. Sa kabilang banda, hindi maganda ang nakita niyang ekspresyon sa mukha nito. Mas galit pa kaysa kagabi. Siguradong komprontasyon na naman ito. Mabilis niyang tinawagan si Don Jose. Pa, nandito kami sa Tagaytay. Bungad niya agad pagsagot nito. Nakarating kayo riyan? Puno ng pag-aalalang sabi ng matanda. Gabi na. Nasaan kayo riyan? Sa rest house? Malapit na. Pagtatakip ng dalaga. Pero nakita niya ako. At mukhang hindi niya nagustuhan ang pagsunod ko. In fact, he's on his way to confront me. Tatawagan na lang kita ulit. Queenie, sabi ni Don Jose. I can handle this pa. Sagot niya. Pagpapaliwanagan ko naman siya ng maayos. Sige na muna. Bye. Habang nagsasalita ay nakatutok ang kanyang paningin sa rearview mirror.
Nakita niyang bumaba ng kotse si Joel. Walang pakialam kahit nabasa ng husto ng ulan. Dire-diretso sa tabi ng bintana ng kotse niya. Kumatok doon. Itinuro ni Queenie ang passenger side ng kotse niya habang bumukas ang power locks. Hindi niya alam kung bakit, pero wala siyang nadaramang anumang pangamba sa galit ng binata. Umikot naman si Joel. Binuksan ang pinto ng passenger side at pumasok sa kotse niya. Naupo nang walang pakialam kahit nabasa ng husto ang kinauupuan. "What the hell are you doing here?" Halos dumagundong ang boses nito. "Bakit mo ako sinusundan?" Mas madilim pa yata sa maulan na gabi ang mukha nito. "Pakisara na muna ng pinto para hindi bumaha dito sa loob ng kotse ko." Kalmadong sagot niya. "At inilak mo ba ang pinto ng kotse mo? Baka masalisihan ka roon." "I'm not stupid," sagot ni Joel. Pero sumunod ito sa pagsara ng pinto ng kotse niya. Inilak muli ni Queenie ang power locks. "Answer me," utos ng binata. "Alright." "Sinusundan nga kita," amin ni Queenie. "Pero wala akong masamang intensyon. Nag-alala lang si Papa nang umalis ka roon, kaya susundan ka sana." Hindi pa man siya nakatapos ay muling dumagundong ang boses ni Joel. "Papa?" ulit nito. Saglit na natigilan si Queenie. Saka lang niya naalala na baka hindi pa rin gusto ng binata na makipapa siya sa papa nito. "He asked me to call him that." Bahagyang nauutal na sagot niya. Napabuntong hininga ang binata. Sumulyap sa labas ng bintana. "Hindi ko naman aagawin ang father mo, if that's what you're thinking." Defensive na dagdag ni Queenie. Mabilis na liningon siya nito. "Hindi ko ipinagmamaramot na tawagin mo siyang papa." Mainit ang ulong sabi nito. "Go on. Bakit mo ako sinusundan?" Napingasan ang kumpiyansa ni Queenie. Parang nawala na siya ng balanse nang magpatuloy sa pagpapaliwanag. "Iyon na nga," sabi niya. Nag-aalala siya sa pag-alis mo roon. Alam niya kasi na magulo ang isip mo. Susundan ka sana niya, pero nag-volunteer na ako. Emotional na rin siya. Pinagpahinga ko lang. "How loyal?" Paismid na sabi ni Joanne. Nainis na talaga si Queenie. "Look," pataray na sagot niya. "Tumataas ang blood pressure ng father mo. Nagkaka-chest pain siya every now and then. Ayaw ko lang mauwi sa kung ano pa man itong sitwasyon na ito. I just wanted to reassure him na nakarating ka kung saan ka man patungo, ng safe and sound, para hindi na siya mag-alala. Iyong pagmamaneho mo pa naman kanina, pabarumbado. Mabuti na lang, hindi ka na disgrasya." Si Joed naman ay natigilan. Nilingon ni Queenie ang paligid. "Akala ko, sa rest house ka tutuloy," sabi niya. "Nasaan na ba tayo?" "One of the side roads," sagot ng binata. "I spotted you, kaya sinadya kong dalhin ka sa dead end." Napaismid siya. "That figures," sagot niya. "Well, kung sa rest house nga ang tuloy mo, sumigi ka na. Uuwi na rin ako sa Maynila." "In this weather?" sagot ni Joanne. "Are you crazy? Gusto mo ikaw naman ang madisgrasya? At lalabas na kasalanan ko pa?" "As if I had a choice," sabi ng dalaga. "Sa rest house ka na rin muna." Pautos na pahayag ni Joanne. "Hindi ka magmamaneho pabalik sa Maynila sa ganitong ulan at sa ganitong oras." Natigilan si Queenie. "I'm not giving you a choice," dugtong ng binata. "Hahabulin kita if you attempt to drive back. Baka lalo tayong mapahamak." Siya naman ang napabuntong hininga. "Okay," sagot niya. "Lumipat ka na sa kotse mo at makarating na tayo roon."
May mga katiwala ang mga Del Oro na nangangasiwa sa rest house at laging handa ang mga ito sa biglaang pagdating ng mga amo o sa mga panauhin nilang anumang oras. Madalas din kasing pinapahiram ni Don Jose sa family friends ang bahay na iyon. Kaya naman, hindi na nagulat ang mag-asawang Mang Dario at Aling Lerma sa biglaang pagsulpot ni Joed at Queenie. May nakaayos bang guest room? Tanong ni Joed kay Lerma. Para kay Queenie. Tumango ang may edad ng babae. Pati ang kwarto mo, nakaayos. Sagot nito. Binuksan ko yun mula nung malaman kong nandito ka na ulit. Dati, nakalaki yun. Kahit puno ng bisita itong bahay. Hindi pinapagamit ni Don Jose. May mga naiwan ka pang damit doon. Pwede mong pamanin. Basang-basa ka. Halatang komportable ang babae kay Joel. Maliit pa kasi ito. Ay naalagaan na. Thank you. Simpleng sabi ng binata. Pero napansin ni Queenie na parang lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Naghapunan na ba kayo? Tanong naman ni Lerma. May maihanda ako kahit mga dilata lang. Sige please, tango ng binata. Pagkatapos bumaling ito kay Queenie. Magbibihis lang ako. Magkita na lang tayo sa dining room. Suplado na naman ito. Paismid ding tumalikod si Queenie. Habang pumapanhik ito, ay sa may fireplace naman ang tuloy niya. Pagdating pa lang nila ay ibinuhay na iyon ni Mang Dario. Tinawagan ulit ng dalaga si Don Jose. Nandito na kami sa rest house pa. Pagbabalita niya. We're okay. Pero dito na kami mag-o-overnight. Malakas ang ulan. Inaway ka ba? Tanong ni Don Jose. Natawa si Queenie. Medyo lang. Sagot niya. Pero nothing to worry about. Nandito naman sina Aling Lerma at Mang Dario. He can't chop me into pieces and bury me into the backyard. Queenie, don't be morbid. Saway ni Don Jose. Pinapagaan ko lang ang loob mo. Biro niya. What a horrible way to do it. Sagot ng matanda. Well, mukhang ang okay ka naman. You're back to your usual self. Sana makausap mo ng matino iyang anak ko. Bahala na. Sagot ng dalaga. Ang importante, makakatulog ka na ng mahimbing dahil alam mong walang masamang nangyari sa kanya. At sa iyo. Dugtong ni Don Jose. Nagpaalamanan na sila. Siya namang nagpanaog ulit si Joel. Nakapagbihis na nga ito. Naka-gym shorts at puting t-shirt na walang kwelyo. Naka-tsinelas. Kitang-kita ng ganda ng pangangatawan nito sa ganoong kasuotan. Napalunok si Queenie. Umiwas ng tingin. Nag-report ka na naman pala. Paninita ng binata. Iyon nga ang point ng pagsunod ko sa iyo. Hindi ba? Pataray na sagot niya. Para ma-reassure ko siya. Para hindi na siya mag-alala. Ano nga namang ibitin ko pa? Ginawa ninyo akong parang bata. Galit na sumbat ni Joel. At ikaw, yaya ba kita? Sasagot na sana si Queenie. Pero lumabas si Aling Lerma mula sa komedor. Kain na, sabi nito. Natigil ang bangayan ng dalawa. Sige, nakangiting sagot ng dalaga. Sumunod na siya sa babaeng papunta sa komedor. Bumuntot na lamang si Joel. Wala na silang imikan sa harap ng nainiinit na dilatang mushroom soup at corned beef sandwiches na may lechugas at pipino. Aling guest room ho ba ang pwede kong gamitin? Tanong ni Queenie kay Aling Lerma pagkatapos niyang kumain. Halika, ituturo ko sa iyo bago ko ligpitin itong mesa. Sagot ng matanda. Excuse me. Paalam ni Queenie kay Joel. Tumango lang ang binata. Iniwan niya na ito sa hapagkainan. Wala kang dalang bihisan ano. Pansin ni Aling Lerma habang pumapanhik sila.
Na-stranded lang ho kasi kami dahil sa ulan. Paliwanag niya. Hindi ko naman binalak na mag-overnight dito. Walang problema. Nakangiting sagot ng katiwala. Lagi akong handa sa ganyan. Dinala siya nito sa isa sa mga guest rooms. Pagkapasok nila, nagbukas ito ng cabinet at inabutan siya ng bagong labang robang seda. Isuot mo ito at hubarin mo ang lahat niyang damit mo, sabi ni Aling Lerma, pati underwear. Sandali ko lang iyan idadaan sa washing machine at dryer sa basement. Papasadahan ko ng plansya iyang pantalon mo at blosa. Bukas ng umaga, ready to wear na ulit. Oh? Gulat na sagot niya. Ay oo nga pala. Natatawang dagdag ni Aling Lerma. May mga brand new na panty at nightie doon sa closet sa banyo. Kumuha ka ng size mo. Alangan namang matulog ka ng nakaboreless at tuluyan na itong napabungis-ngis. Para pala kayong mga department stores dito, sabi ni Queenie. Nangyayari kasi talaga iyang ganyang mga hindi inaasahang nag-o-overnight dito, sagot ni Aling Lerma. Hala sige, pasok na sa banyo. Iabot mo na lang sa akin ang mga hinubad mo. Huwag kang mag-alala at ako na mismo ang mag-aasikaso sa mga iyan. Thank you, sabi ng dalaga bago sumunod sa mungkahin nito. Pagkaalis ni Lerma, naligo na muna si Queenie. Nadiscover niyang kumpleto rin sa mga toiletries ang banyo, parang hotel. Hindi niya napansin yun noong nag-overnight sila ng mga staff ng Del Oro Jewelers dito. Dahil naging parang dorm sila noon. Sama-samang ilang babae sa bawat kwarto. Sa labas na natulog ang ibang lalaki, naka-tent na lang. Akala niya noon. Baon ng mga kasamahan niya mga toiletries na nakita niya sa banyo at sa tokador ng kwarto. Ngayon lang niya na-realize na supplied pala ni Aling Lerma ang lahat ng iyon. May mga malilinis na tuwalya pa sa banyo. May hair dryer din. Tinuyo na niya ang kanyang buhok pagkatapos maligo para hindi na mabasa ang higaan niya. Ilang kahon ng mga brand new na panty ang nakita niya sa closet. Naka-plastic pa at silyado ang bawat isa. Kinuha niya ang puting bikini, small. Puti rin ang pinili niyang nightie, cotton. May sleeves at abot hanggang tuhod niya ang laylayan. Decente. Kahit pa mas mukha yung pambahay kaysa pantulog ng maisusuot niya. Ipinatong pa rin ng dalaga sa nightie ang mahabang roba. Itinali niya iniyon ng mahigpit sa kanyang baywang. Pero ayaw pa rin niyang matulog. Hindi pa siya inaantok. Nagpa siyang lumabas sa terasa. Malapad iyon at may bubong. Kung hindi rin lang malakas ang hangin, pwede siya roon kahit umuulan. Binuksan niya ang sliding glass door ng silin. Paglabas niya, nagulat siya nang mamataan niya sa di kalayuan si Joel. Nakalimutan niya naka-wrap around nga pala sa bahay ang terasa. Lahat ng silid tulugan ay doon din ang labas. Pabalik na sana ulit siya sa kanyang kwarto nang tawagin siya ng binata. Queenie, sandali. Natigilan siya. Lumapit si Joel. I'd like to apologize, sabi nito. Sa lahat-lahat. Hindi iyon inaasahan ng dalaga. Napatingin siya tuloy rito nang nababakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. Kagabi pa ako, dagdag ni Joel. Pasensya ka na. I was wrong last night, this afternoon at the office and tonight. Tama si Papa. I've been unfair to you. I'm sorry. Ikaw na pagbubuntunan ng init ng ulo ko. Nakamaang lang si Queenie. Iniisip niya. Biglang-bigla naman yata ang pagbago ng ihip ng hangin. Hindi ba kapanipaniwala ang pag-a-apologize ko? Tanong ni Joy. Nahimasmasan ang dalaga. Ha? Sagot niya. Hindi. Nakagagulat na. Biglaan kasi. Kung sa bagay, you've been under a lot of stress.
Lalo na nasa nalaman mo kanina. Alam mo rin iyon? Nakakunot ang noong tanong ni Joanne. Huwag kang magagalit. Mabilis na pahabol ni Queenie. Walang ibang mapagbubuhusan ng loob ang papa mo. Don't worry. Marunong akong mag-ingat ng sekreto. You can trust me. Natigilan si Joanne. Maya't may nagkibit-balikan ito. Oo nga naman. Parang pagsang-ayon nito. Sino pa ang pwedeng kausapin ni Papa? Like he said earlier, you're almost a daughter to him. Honestly, medyo nagsiselos pa rin ako. Pero kailangan ko ng kausap ngayon. Pwede rin ba kitang maabala? Napamulagat na naman si Queenie. We might as well stress out everything between us. Pagpapatuloy ni Joel. Alam mo na rin ba ang lahat? I guess I can now be totally honest with you. Baka sakaling maintindihan mo kung bakit naging napaka-obnoxious ko. Hindi napigil ni Queenie ang mapangiti. You choose the right word, sabi niya. Alam mo rin na palang ganoon ka. Aray. Kunwari na panginging sagot ni Joel. Kaya nga nag-a-apologize ako. O sige. Madali lang naman akong kausapin. Malambot na ang loob na sabi ni Queenie. Doon kaya tayo sa family room. Anyaya ng binata. Maanggi na rito. Baka ginawin ka. Pumasok ulit sila sa bahay. May sliding doors din naman mula sa terasa patungo sa family room na nasa kalagitnaan ng pangalawang palapa. Malamlam ang ilaw doon. Madilaw. Nagmumula sa apat na wall lamps, sa apat na malalayong sulok ng sining. Nauna na si Queenie sa pag-upo sa isa sa mga higanting throw pillow na nagkalat sa makintab na sahig na tabla. Dahil mahaba ang suot na ropa, pwedeng-pwede siyang sumalampak ng komportable roon. Naupo sa tabi niya si Joel. I promise to be honest. Pagsisimula nito. So aaminin ko na I'm still pissed off na pinasundan ako ni Papa. Sasagot na sana si Queenie pero nagtaas ito ng palad. On the other hand, naiintindihan ko naman na nag-aalala siya. Pagpapatuloy nito. Naiintindihan ko rin na nag-aalala ka sa kalagayan niya. Kaya sumugod ka. Two of a kind na nga kayong dalawa. Nakakapikon pero nakakatouch din. Napakurap si Queenie. Hindi niya akalaing maririnig niya ang mga ganoong kataga mula sa binata. Natawa ito nang mapakla sa reaksyon niya. Despite your doubts, I'm human. You know, sabi nito. May damdamin din naman ako. Naalala ni Queenie ang patutsada niya rito kagabi na hindi ito gentleman at hindi human. I'm sorry about that remark last night. Napapahiyang sagot niya. Napikon din kasi ako. Quite understandable under circumstances. Sang-ayon ni Joel. I was rude. At tama lang ang sinupalpal mo ako. Napahanga mo nga ako. Marunong kang magtanggol ng sarili kung kinakailangan. Ako naman, magulo talaga ang isip ko kagabi. Galit ako sa naririnig kong chismis. Pagkatapos na sorpresa ako nang makita kita. Na sorpresa? Nagtataka ang dalaga. Akala ko, nabalitaan mo na ang mga tungkol sa akin, pati ang mga chismis. Tumango si Joy. And I was expecting na hindi desente na katulad mo. Sagot nito. Imagine my shock when I saw you. Decente. Refined. A real lady. Nagtaas ng kilay si Queenie. Talaga? Sagot nito. Bakit ganoon pa rin ang salubong mo sa akin? Dala na iyon ang momentum ko. Pagtatapat ni Joel. Sa New York pa lang kasi.
Marami na akong inirehearse na mga linya para sa una kong paghaharap sa inyo ni Papa. Ang sama Ang sama talaga. Tango ni Queenie. Hindi mo man lang muna kinausap ang papa mo. Tinanong. I know. Amin pa rin ang binata. Pero paano ko siya basta na lang kakausapin after 5 years? Mahirap. Kahit nga kagabi. Hindi mo ba napansin ikaw lang lagi ang kinakausap ko? Hindi ko pa rin siya madiretso. Kaya pala, sagot ng dalaga. You used me as a convenient target. Ang galing mo naman. Kasama ng lahat ng iyon sa hinihingi ko ngayon ng kapatawaran. Sagot ni Joel. Huhustuhin ko nga ang pangungumpisan. I owe you this. Sige nga, ano pa? Himig pa birong tanong ni Queenie. Tanggap na rin naman kasi niya ang pag-a-apologize ng kausap. Kahit nakita ko kaagad kagabi na hindi katulad ng sinasabi nila na gold digger, naisip ko pa rin posibleng may genuine romantic relationship kayo ni Papa. Sabi ni Joed na nakayuko. Nakita ko kasi ang sincere ng pag-idolize mo sa kanya. I do idolize him. He's been very good to me. Napakataas ng respeto ko sa kanya. Kaya nga binabaliwala ko ang mga chismis. Sa iyo lang talaga ako napiko ng husto. Bakit? Tanong ni Joed. Nasukol ang dalaga. Siguro kasi anak ka niya. Iwas niya. Ayaw kong madagdagan pa ang mga problemang namagitan sa inyo. Like I said earlier, medyo nagselos din ako sa pagturing niya sa iyo bilang anak. Sabi ni Joed. I guess that's understandable. Sagot ni Queenie. Lalo pa dahil only child ka at nagkaroon kayo ng gap. Pagkatapos, pumasok ako sa eksena. Kailangan niya ikunento sa iyo ang tungkol kay Mama. Biglang tanong ni Joel. Kanina lang. Sagot ni Queenie. Pag-alis mo. Inabutan ko kasi siya na umiiyak. He wanted me to understand why. Akala ko, nauna ka pang nakaalam kaysa sa akin. Sabi ng binata. Of course not. Sagot niya. Joel, kahit parang anak na rin ang turing niya sa akin, iba ka pa rin. He loves you so much. He misses you. Hirap na hirap ang loob niya sa paglayo mo sa kanya. He wants you back. Nag-iisang anak ka niya. Hindi siya dapat naglihim sa akin. Sagot nito. Pero naiintindihan ko na siya ngayon. Kung mahal ko pala si Mama, mas sobra ang pagmamahal niya. To the extent na nagpakababa siya ng ganoon. Gusto ko nang magalit sa kanya. Hindi dahil pinaglihiman niya ako, kundi dahil nagpakakaawa siya ng ganoon. Kutuhanan ng umiwi sa sama ng loob ang mukha ni Joel. Bumagsak na rin ang luha nito. Nasaling ang damdamin ni Queenie. Nahilam din sa luha ang mga mata niya. Nagagalit ako ngayon kay Mama. Pagtatapat ng binata. For once in my life, nagagalit ako sa kanya. Pero totoo rin iyong sinabi ni Papa. Walang magagawa ang sinuman kung namatay na ang feelings niya kay Papa at na-inlove siya sa ibang lalaki. At least she was honest enough to tell her husband everything. And she loved me enough to want to be with me. Kahit sandali lang taon-taon. Pumiyok na sa emosyon ang tinig ni Joel. Hindi niya ako tuluyang inabandona. Pagpapatuloy nito. Except in her final days. Iyon. Inilaanan niya sa taong mas mahal niya. Hindi na ito nakapagpigil. Tuluyan ng humahagulgol. Automatic ang naging reaksyon ni Queenie. Niyakap niya si Joel. Mahigpit. At hindi na rin niya napigil ang sariling makisabay sa pag-iyak nito. Matagal din bago naubos ang mga hagulgol ng binata. Bago humupa ang matindi nitong emosyon. I'm sorry.
Sabi nito pagkatapos. Habang unti-unting umaalis ang pagkakayakap ni Queenie na para bang biglang nakadama ng hiya. I'm such a loser. Dagdag pa nito habang pinupunasan ng dalawang palad ang mukha. No, you're not. Pahikbi na rin pero mariing tanggi ni Queenie. Of course not. Tumayo si Joed. Kumuha ng isang kahon ng tissue mula sa cabinet ng bar na nasa isang gilid ng silid. Iniabot nito ang kahon sa dalaga matapos makakuha ng para sa sarili. Sabay pa silang suminga. Sabay ding biglang tumawa sa sitwasyon. I think I need a drink. Sabi ni Joed pagkaraka. Join me? Hindi ako umiinom. Iling ni Queenie. Shandy lang ang kaya ko. Mas lamang pa sa 7-Up kaysa beer ang timpla ko. May alam akong magugustuhan mo, sabi ni Joed. Tingnan natin kung kumpleto pa rin ang supplies ni Aling Lerma. Muli nitong sinuri ang laman ng bar. Kumpleto pa, sabi nito. Baka malasing ako niyan. Pag-alala ni Queenie. Hindi ka malalasing pero aantukin ka. Sagot ni Joed. Paborito ko itong Tagaytay drink noong college. Hot chocolate with cola, complete with miniature marshmallow toppings. Perfect for a rainy night. Bagay din sa mga sinisinghot-singhot na katulad natin. Muling natawa si Queenie. Naglabas ng 2 mug si Joed. Pinuno ng mainit na tubig mula sa airpot na nakapatong din sa isang bahagi ng bar. Instant hot choco lang ito. Parang paghingi pa nito ng despensa. Pero masarap. Garantisado. Maya-maya lang ay dala na nito ang 2 mug pabalik sa tabi ni Queenie. Iniabot nito sa kanya ang isa. Careful. It's hot. Sabi nito. Hinipan muna ng dalaga ang likido bago maingat na tinikman. Masarap nga. Sabi niya. Hindi naman lasang may lekor. Isa lang itong pamparelax. Saglit silang natahimik habang sumisimsim ng kanya-kanyang inumin. Magkwento ka naman about yourself. Biglang sabi ni Joed maya-maya. Para hindi ako lugi. Bistado mo na ang mga drama ko sa buhay. Nangiti si Queenie. Madrama din ang buhay ko. Sagot niya. Ibang klase nga lang. Ibang mga problema naman ang dinaanan ko. Nagkwento na siya. Lahat ng tungkol sa kanya at sa pamilya niya. Nakasentro sa naging pinakamatinding problema nila. Ang kahirapan ng buhay nila noon. Hindi problema ang tawag mo sa mga nakaraan mo. Salungat ni Joed nang matapos siya. Challenges lang ang mga iyon. And you hurdle them on. Ang importante, masaya ang pamilya ninyo. At sabi mo nga, namatay ang daddy mo na walang anumang emotional problems. Ipinagpapasalamat ko nga iyon. Amin ang dalaga. Mabagal na ang pananalita nila kapwa. Naubos na kasi nila ang kanilang mga spiked hot chocolate. Umeepekto na ang pagkakadrogi. Mas napabilis pa siguro ang pagod nilang emotional at physical. Nakaupo pa rin sila ng magkatabi sa higanting throw pillow. Pero hinatak na ni Joed patungo sa may likuran nila. Ang higante namang beanbag. Ginawa nila itong sandalan. Halos pahiga na ang mga pagkakasandal nila roon. Mas maswerte ka. Dahil I can't say the same thing for myself. Pagtatapat naman ng binata. Pero sa mas kalmante ng boses. Kahit may masasaya akong mga alaala kay mama, kakaunti lang iyon. Iyon ang mga alaala kong kasama si papa. Lagi kaming dalawa lang. At laging pareho kaming may pagkamiserable. Laging may kulang. That has been the story of my life. Di baguhin mo na ngayon. Sagot ni Queenie. Pwede pa rin kayong maging masaya ng mag-ama. Ano pa ang humahadlang sa inyo? Lahat ng material riches nasa inyo na.
It's up to you to claim your true happiness as well. Yung hindi nabibili ng pera. Alam ko kung ano ang humahadlang sa akin. Amin ni Joel. Stupid pride. Binabawi ko na iyong sinabi ko kanina na I'm not stupid. Actually, I am. Napaka-estupido ko para tikisin ang sarili kong ama. Sayang yung 5 years ko sa New York. All I had to do was to confront him 5 years ago. Kung nagpursige ako, I'm sure, napilit ko siyang magtapat. Hindi ko naman kasi siya kinumpronta ng katotohanan. Puro pabarambadong attitude lang na paipe. I've been so immature. Gigil na gigil ito sa sarili. It's called growing up. Pangungunsula ni Queenie. We all learn from our mistakes. Mabuti nga. Narealize mo iyan ngayong may panahon pang magkaayos kayong mag-ama. You're right. Tango ni Joel. Bukas, kakausapin ko siya. Aayusin ko na ang lahat. You'll never have to worry about me giving him any heartaches again. Pangako iyan. Hindi ko na siya kukonsumihin. Nangiti si Queenie. Tumawa si Joel, pero mahina na. Pagkatapos ng panalitang iyon, pareho nilang hindi napansing sabay din silang nakatulog na lamang ng basta. Magkatabi ang ulo sa binbang. Medyo nakahilig pa sa isa't isa. Sabay na dumilat sina Queenie at Joel dahil parang may komosyon sa ibaba ng bahay. Nagkagulatan pa sila. Nang ang nakamulatan ay ang mukha ng isa't isa. Magkaharap ng halos magkadikit na. Nang makumpleto ang paggising nila, lalo silang nagulan. Nang mamalayang magkayakap din pala sila sa pagkakahiga, nang nakaunan pa rin sa binbang. Si Queenie ang unang kumalas. Mabilis siyang tumayo. Pulang-pula ang mukha. Tumayo na rin si Joel. At para siguro madisimula ang embarrassment nila, dumiretso ito sa bintana. Dinungaw ang komosyon sa ibaba at biglang nagliwanag ang mukha nito. Si Papa, bulalas ng binata. Ha? Gulat na sagot ni Queenie. Teka, mag-aayos lang ako. Mauuna na ako sa ibaba. Paalam naman ni Joel. Nakalatag sa kamang hindi nagamit ni Queenie ang kanyang pantalon, blouse at mga panok, nalabhan at naplantsa. Lalong lumalim ang pamumula ng dalaga. Ibig sabihin kasi nakita sila ni Aling Lerma na nakatulog ng ganoon sa family room. Nadaraanan iyon patungo dito sa silid na dapat sanang pinagamit sa kanya. Kahit wala naman talagang namagitan sa kanila ni Joel. Hiyang-hiya pa rin ang dalaga sa katiwala. Hiyang-hiya rin siya sa binata. Nagmamadali siyang nag-shower, nagsipilyo't nagbihis. Kailangang makababa siya kaagad kay Don Jose. Naikwento na kaya ni Aling Lerma sa matanda ang nakitang ayos nila ni Joel? Nako, nakakahiya talaga. Pati na kay Don Jose. Ganoon pa rin ang ayos ni Joel. Pagpanaog ni Queenie na nakabihis na. Halatang hindi pa man lang nakapaghilamos ang binata. Pero masaya na ito nakipag-usap sa ama. Naisip ni Queenie. Mabuti naman. At mukhang sa sandaling panahon nagkasarilinan ang mga ito, ay nagkasundo na rin. Good morning. Pilit ng ngiting bungad ng dalaga. Good morning, Iha. Tuwang-tuwang sagot ni Don Jose. Tumayo pa ito para salubungin siya ng yakap. Maraming salamat sa ginawa mo. Sabi pa nito. So, para iyon lang? Sagot niya. Hindi simpleng bagay iyon. Giit ng Don. Mabuti na lang. At nag-apologize na sa iyo itong si Joel. At napagbubuhusan ka pa rin pala niya ng sama ng loob. Dalawa na kami ngayong inalalayan mo. Okay na kami. Simpleng sagot niya. Pero hindi siya nakatingin ng diretso kay Joel.
May magic touch nga pala itong si Queenie, Papa. Sabi ni Joanne. I don't know how. Pero mula sa pagkapikon ko kagabi, I found myself spilling out everything to her. Pagkatapos, naliwanagan din ako. Gumaan ang loob ko. I finally decided that I would talk to you today. Para namang sinadya ng bigla kang dumating. Hindi ako nakatulog kagabi, kahit alam kong safe kayo rino. Amin ng matanda. I really wanted to talk to you again. Nag-aalala rin ako dito kay Queenie. Baka nag-away na kayong dalawa ng tuluyan. Mabuti na lang. At ganito ang dinatnan ko ngayong umaga. Thank God. Nagpapasalamat din ako sa hindi na ako problemado. Sagot ni Joanne. Sandali nga pa na. I'll just grab a quick shower bago tayo mag-breakfast. Madali lang ito. Doon na natin sa dining room ituloy itong kwentuhan. Ako naman, mauuna nang umuwi. Singit ni Queenie. Napatingin sa kanya ang mag-ama. What? Tanong ni Joanne. Why? I'll leave you two alone. Sagot niya. Marami pa kayong pag-uusapan. You don't have to go. Sabi ni Don Jose. Wala na kami kailangang itago pa sa iyo. Ngayon pa? No, iling niya. I insist. Iba syempre yung magkakausap kayo ng masinsinan ng matagal. You've barely scratched the surface. Pagbalik naman ninyo sa Maynila, nandoon pa rin ako. Saka na tayo mag-get together ulit. Mag-breakfast ka na lang muna, sabi ni Joanne. I can get breakfast along the way. Sagot niya. Don't worry about me. Ayokong maantala pang pag-uusap ninyong mag-ama. Marami naman akong makakainan diyan. Parang pasyal ko na rin. Hindi talaga siya nagpapigil sa dalawa. Humalik na kaagad siya ng pamamaalam sa noo ni Don Jose. See you in Manila, sabi niya. Pagkatapos nginitian niya ng mabilis si Joanne at kinawayan bago halos patakbong lumabas ng bahay. Ang totoo niyon, tumataka si Queenie. Bukod kasi nahihiya siya sa nangyari sa kanila ni Joanne, hindi rin niya mapigil ang pag-uumapaw niyang kaligayahan. Ngayong umaga, pagising, nasiguro na niya ang kanyang nadarama. For the first time in her life, she's in love. In love siya kay Joed Del Oro. Habang nagmamaneho si Queenie, nakangiti siya. Hindi niya mapigil. Nakita niya kagabi hanggang kaninang madaling araw ang tunay na pagkatao ni Joed. At tuluyan ng nasilo nito ang kanyang puso. Kaya siguro sa kabila ng pang-aaway sa kanya ng binata nitong nakaraan, ay may nadama pa rin siyang kakaibang atraksyon dito. Kahit paano'y parang naaninag pa rin niya ang likas na kabutihan ni Joed. Alam na niya ngayon na malalim na sama ng loob lamang ang nagbungsod kay Joed para magbrusko, na hindi nito natural ang ganoong pag-uugali. Ang tunay na Joed ay sensitibo, vulnerable, malalim magmahal, kaya malalim rin masaktan. Hindi ito nahiyang magbukas ng damdamin sa kanya at hindi nahiyang umiyak. Noon pa man, naniniwala na si Queenie na hindi totoo ang kasabihan na hindi umiiyak ang tunay na lalaki. Kalokohan para sa kanyang ganoong paglilimita sa naturalista ng tao. Hanga pa nga siya sa mga lalaking may sapat na kumpiyansa sa sarili para magpakita ng tunay na niloloob. Marunong umami ng kahinaan, marunong masaktan. Pero sa kahulihan, ay may mapanghahawakan pa rin ang sitwasyon. Ngayong kilalang kilala na niya si Joed, isa itong lalaking mahirap iwasang ibigin. Kaya nga siguro hiyang-hiya siya sa nagisna nilang ayos nilang dalawa pagkagising. Kinabahan siya na baka mahalata siya ng binata. Kaya rin nagmamadali siyang tumakas.
Baka rin mabasa ni Don Jose sa kanyang anyo ang katotohanan. Kailangan niya ng kaunting panahon at espasyo para pakalmahin ang kanyang sarili. Para pag-aralan kung paano niya maitatago ang nadarama niyang ito. Ang pinakakonsolasyon niya ay magkaibigan na sila ni Joel. Hindi na ito galit sa kanya. Wala nang mga pagdududa. Natutuwa siyang naresolba na ang mga pinaghihirap nito ng loob. Ganoon din ang parte ni Don Jose. Ngayon magiging panatag na ang dalawang lalaking mahalaga sa kanya. Magiging masaya na siya. Sana naman, naisip ni Queenie. Ngayon magkasundo na ang mag-amay manatili sa Pilipinas si Joel. Makasama niya lang ito sa trabaho ay masaya na siya. Nasa Katipunan na ang dalaga, sa Quezon City. Nang maramdaman niya ang pagkalam ng sikmura niya. Saka lang niya naalala na hindi pa pala siya nag-aalmusan. Napilitan siyang tumigil sa nadaanang McDonald's. Pero hindi naman niya halos nalasahan ang kanyang kinain. Talagang panglamantiyan lamang. Masyado pa siyang excited. Wala sa kinakain niya ang kanyang atensyon. Pagkakain ay dumiretso na siya sa kanyang inuupahang townhouse. Papaibis na siya. Para magbukas ng gate nang matamaan niya ang kulay asul na crown na tumigil sa likuran ng kotse niya. Joel? Bulalas ng dalaga habang nakamulagan. Mabilis na umibis ang binata. Akin ang susi ng gate. Nakangiting sabi nito nang makalapit sa kanya. Ako na ang magbubukas. Parang namamalikmatang inabot na nga niya rito ang hawak-hawak ng susi. Nang mabuksan ang gate, ay sininyasan siya itong ipasok na ang kotse niya. Sumunod pa rin si Queenie. Pagkatapos, ipinasok naman ni Joed sa garahe ang crown bago nito muling isinara ang gate. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Queenie. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang kotse. Nakakunot ang noo. Hindi niya maintindihan ang mga pangyayari. Parang nabablangko ang isip niya. Buksan mo na ang bahay. Sagot ng binatang nakangiti pa rin. Tumalima siya. Si Papa. Tanong niya habang nagbubukas ng pinto. Mamayang hapon ko pa siya pinagbabiyahe pa uwi. Para hindi masyadong mapagod. Sagot nito. Sabi ko, mag-relax na muna siya roon. Kung gusto nga niya kako mag-overnight na rin siya roon at nang makapag-golf sa country club. Bakit mo iniwan? Sumbat ni Queenie pagkapasok nila ng bahay. Hindi ba mag-uusap pa nga kayo? Nakatayo na sila sa salas. Nagkakaintindihan na kami, sabi ni Joel habang isinisara ang front door. We've embraced each other. Pinatawad na namin ang isa't isa at mga sarili namin sa lahat-lahat. Nasabi na namin sa isa't isa how much we love each other. Oo nga, nag-reconcile na kayo. Katwiran ng dalaga. Pero sapat na ba yun? Paano na yung mga issues na kailangan pa ninyong himayin? Mabuti na yung walang maiwang na hindi pagkakaunawaan. Ang mahalaga ay totally open na kami ngayon sa isa't isa. Sagot ni Joel. Everything else, we can talk about for the rest of our lives. Nangako kaming lagi nang magiging bukas ang communication lines namin sa isa't isa. Bakit hindi na ninyo ituloy-tuloy? Pagtataka ni Queenie. Naroon na rin lamang kayo magkasama. Sayang naman ang pagkakataon. Muling sumilay ang misteryosong ngiti sa mga labi ng binata. May iba kasi kaming pinag-uusapan ng napakahalaga rin. Paliwanag nito. At hindi pwedeng maipagpapaliban. In fact, right afterwards, nagkaisa kami sa aming konklusyon. I believe that's proof enough na magkasundo na kami talaga. Napabuntong hininga si Queenie. Okay, sabi niya. Hindi na ako mag-uusisa. Private na sa pagitan ninyong mag-ama kung anuman ang pinag-usapan ninyo. Pero bakit mo pa ako sinundan? If you're trying to do the same thing I did last night,
hindi naman kailangan. Safe na safe ang pag-uwi ko dahil umagang-umaga ngayon at wala akong pinoproblema. Ako meron, sagot ni Joanne. May malaki akong problema dahil may hindi ako nasabi sa iyo. At iyon ang napagkasunduan namin ni Papa na mahalagang bagay na hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Kumunot naman ang noo ni Queenie. What about? Ano niya? About us. Seryoso ang pahayag ni Joanne. The two of us. Ha? Namilog ang mga matang sambit ng dalaga. Hindi malaman ni Queenie kung biglang nanlamig o nag-init ang kanyang buong katawan. Basta't parang biglang gumewang ang kanyang mundo. Nataranta siya. Nahalata nga yata siya ni Joanne. Bistado na yata nito ang kanyang nadarama. Anong gagawin niya? Nakatayo pa man din ito sa harap niya. Malapit na malapit. Nakatitig sa kanya ang mga mata. Nag-iwas ng tingin ang dalaga. Yumuko. Nagpatuloy lang si Joanne. Mas malambing na ang boses. I think I fell in love with you the moment I first saw you. Pahayag pa nito. Mabilis na nagtaas ulit ng paningin si Queenie. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Totoo. Tango ni Joanne. Alam ko. Posibleng physical attraction lang pala iyon at that time. Pagkatapos, bumanga ako sa personality mo. Sa tapang ipinakita mo sa pagharap sa rudeness ko. And then, bumanga pa ako ng husto sa talent mo. Sa iyong mga disenyong jewelry. Mababaw nga siguro iyon. Pero doon ako nagsimula. And then last night, I got to know you better. Dagdag nito. Hindi na ako nagtaka sa mga nadiscovery ko pa. Kung gaano kalawak ang pag-unawa mo. Kung gaano kalalim ang depth ng pagkatao mo. Mas maganda ka pala deep inside kaysa sa nakikita sa panlabas na attractiveness mo. I'm hopelessly cold, Queenie. Hindi ko na kayang hindi express ang feelings ko. Siguradong sigurado ako. I've never been so sure in my life. Hindi na lang I think. Now I know I love you. I'm deeply in love with you. Hindi na nagawang bawiin ni Queenie ang kanyang paningin. Para na itong napako sa mukha ni Joanne. Para na rin siyang natulala. Hindi pa rin pala tapos ang binata. Sa dami ng isiniwalat ko sa iyo ng magdamag, ito pa ang hindi ko nasabi. Nakangiti nang nagpapatuloy ito. Kaya hindi talaga pwedeng hindi kita habulin para masabi ko sa iyo ito. I know that everything happened too fast. The other night lang tayo nagkaharap. Nakakalula. Napaka-unexpected. But it's reality. It's the truth. I'm just being totally honest with you. Hindi makakibo si Queenie. Ganoon pala iyon. Kumakabog ang kanyang dibdib. Nangangatal ang kanyang kalamnan. At parang nag-urong ang kanyang dila. May hindi pa rin ako nagawa. Dagdag pa ni Joanne. Na kailangang gawin ko na ngayon. Lalong nataranta si Queenie. Nang makitang papalapit pa sa kanya si Joanne. Pero hanggang sa itinaas nito sa pamamagitan ng hintuturo ang kanyang baba, wala siyang nagawang pagtutol. I'm going to kiss you. Pabulong na pahayag ng binata. Parang binibigyan siya ng pagkakataong tumanggi. Pero paano siya tatanggi? Lalo pat kitang-kita na yung pagbaha ng masidhing emosyon sa mga mata nito. At hindi na rin niya kayang pigilin pa ang pagbakas ng sarili niyang damdamin sa kanyang mukha. Ang paghulagpos ng kanyang pananabing. Pumikit na lamang si Queenie. Nagpaubaya. Naramdaman niyang masuyong pagdantay ng mga labi ni Joed sa mga labi niya. Doon pa lang. Para na siyang matutunaw. Bumigay ang kanyang mga tuhod.
Napasandal siya ng ganap sa dibdib ng binata. Paglapat ng dalawa niyang palad sa matipunong dibdib na iyon, hindi na niya napigil ang kanyang sarili. Kusa nang umakyat ang kanyang mga kamay. Yumakap sa leeg ni Joanne. Binitiwan na nito ang kanyang mukha. Sa halip ay yumakap din sa kanyang dalawang bisig ng binata. Kinabig pa siya ng mas malapitan. Ang banayad na dampi ng labi sa labi ay nagtuloy sa maalab na mga halik. Noon pa lang nahagkan si Queenie at noon pa lang din siya unang nahalikan. Pero kusang natutunan ng kanyang mga labi kung paanong tumugon sa init ng mga halik ni Joanne. Tulad din kung paano natural na lamang sumunod ang kanyang buong katawan sa napakasensyual na paggalaw ng katawan nito. Hindi nagdagal. At kapwa na nila naramdamang nasa bingit na sila ng panganib. Gahibla na lamang mula sa tinatawag na point of no return. Kung saan, wala nang makakagsagka sa pagbibigay nila ng kaganapan sa kanilang mga sarili. Si Joed ang kumalas sa kanilang halik para magpreno ng saglit. Pero hindi man lang lumuwag ng kahit kaunti ang pagkakayakap ng mga bisig nito sa kanya. You make me feel old to human. Bulong nitong nakatitig sa kanyang mga mata. Pero gusto ko rin maging isang gentleman para sa iyo. So you have to answer me right now. Will you marry me? Tumango si Queenie. Namumungay pa ang mga mata. Bulong na lamang ang kayang mamutawi sa kanyang mga labi. Yes, of course. Sagot niya. Tell me you love me. Hiling ni Joanne. I love you. Masunuring bulong niya. I love you so much. And I love you with my entire being. Sagot ni Joanne bago muling inangkin ang kanyang mga labi. Nang sinimulang alisin ng mga kamay nito ang kanyang kasuotan, nakisabay na rin si Queenie. Maya-maya lang ay nahubdan na nila ng lubusan ang isa't isa. Pinakamalapit ang malapad na sofa kaya doon sila nauwi. I can't wait anymore. Amin ni Joanne. I'm ready. Sagot ni Queenie. Napatunayan ng nananaliksik nitong mga kamay na nagsasabi siya ng totoo. Queenie. Mariing ungo nito habang sinisimulang pag-isahin ang kanilang mga katawan. Napadiin ng gusto ang mga kuko niya sa likod nito. Nang maramdaman niya ang kanilang pagsasani. Yes. Padaing na tugon niya. Karugtong niyon. Nang pagsang-ayong ipinahawatig ng kanyang buong pagkatao. Sa ganap na pagtanggap sa bagong katipan. Tangay-tangay na sila ng isang kapangyarihang hindi na nila kayang kontrolin. Pero pinagsalikop ni Joed ang magkabila nilang mga palad sa kanyang ulunan at mahigpit silang nakakapit sa isa't isa. Habang sabay-sabay sinasakyan ang rumagarasang mga alo ng kanilang kalikasan, hindi kayang ilarawan ni Queenie ang kanyang nadamang mga sensasyon, lalo't pa ang kinahihinat na niyang kaganapan. Basta't isinuko na lamang niya ng buong buo ang kanyang sarili, body and mind, heart and soul. I love you. Pahayag na naman ni Joanne nang magmulat sila sa kanilang mga mata. Kapwang hapong-hapo. I love you. Nangihina pero nakangiting sagot niya. I meant it when I asked you to marry me. Sabi ng binata. And I like it to be as soon as possible. I want to be with you. Like this. From now until forever. I want that too. Pagsang-ayon niya. Isasama na natin si Papa sa family mo. Sa Baguio. Sabi ni Joed. Mamamanhika na tayo. Okay. Tango pa rin niya. Natawa ng marahan ang binata. Napaka-submissive mo naman ngayon. Pansin ito. Payag ka lang ng payag.
Wala naman akong tutol sa lahat ng mga sinasabi mo. Sagot niya. And besides, wala na yata akong lakas para sumalungat sa kahit na ano. Sumiklab ang kapiluhan sa mga mata ni Joed. Really? Sabi nito. I think I take advantage. Hindi mo naman kailangan ng lakas. Just lie back. Marami pa akong hindi nagawa. Ha? Sagot ni Queenie. Joed. Pero pababa na ang mukha ng binata. Namimili ng unang madadapuan ng mga labi. Joed. Mas malakas na sambit ng dalaga maya-maya lang. Wala na siyang lakas na tumanggi. Ayaw naman talaga niyang tumanggi. Totoo nga pala. Kay rami pa nilang hindi man lang nasimulang gawin. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta sina Don Jose at Joed sa bahay ni na Queenie at doon sila formal na namanhikan sa dalaga at napagkasunduan ng bawat pamilya na ikakasal sina Joed at Queenie paglipas ng isang buwan. At hindi na rin papayag si Joed na hindi sila ikakasal ni Queenie sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng isang buwan, isang intimate na kasalan ang naganap sa bahay ni na Don Jose. Ito ay ayon sa kagustuhan ni na Joed at Queenie. Sa ngayon, masayang namumuhay sina Queenie at Joed kasama si Don Jose. Bukod sa mag-asawa, si Don Jose ang pinakamasaya sa lahat. Hindi man din niya naranasan ang buong pamilya noon. Ngayon, ipinagkaloob na sa kanya ang matagal niya ng pangarap at matagal niya ng ipinagdarasal, ang magkaroon ng buong pamilya. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni na Joed at Queenie. Dito, napatunayan nila na may tamang taong nakalaan sa bawat isa. Sana po may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. At sana po, muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. God bless everyone.